Were there moments when you see yourself doing the very thing you know you shouldn't do and not doing the very thing you know you should do? What lies behind this battle within you? How then can you win over this phenomenon? Discover the ways to spiritual victory here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Inyong tanan mga kapaglaom, amo gayon nga gikalipay ang pag-abi-abi kaninyo niining atong programa sa pag-ampo. It's another blessed day to come to Christ with our earnest supplications mga kapaglaom. Yes, happy Sabbath mga kapaglaom. Happy Sabbath kapaglaom Renan and kapaglaom Greg is with us right now mga kapaglaom. We'll be praying with you and kami nagasalig nga niini nga semana inyo na usab na nasinatian ang pagkamaayo sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Mao man usab kanamo dinhi. Being alive, just simply being alive is God's amazing gift, isn't it mga kapaglaom? And also plus the blessings of good health, good strength, and above all, a strong faith. Amen kapaglaom man. Usa ka manindot kayo nga buntag kanatong tanan makapaglaw kanunay natong hinumduman that we serve the living God who is the source of our blessings and who answer our prayers. That's why we don't hesitate to come to Him. Og dugang sa pag-inampuay, we will also learn a very significant topic today mga kapaglaom, and that is on the secret of spiritual victory. But before going further, mag-ampo usa kita. Shall we pray? Dalaygon og mahigugmaon namong Ginoo, daghang salamat sa imong kanunay nga pakigdugtong dinhi kanamo. Imo kami gitagaan og kahamugaway sa among nakasing-kasing una-huna luyo sa mga pagsulay nga among giagian tibuok semana. Nini mga takna Ginoo, kami nagaduol diha kanimo naghangi usab sa imong presensya magaragaya dinhi sa among kinabuhi. Iplastar Ginoo bisa pa man ang among pagsalig diha kanimo kami mahimong malig-on. Panalangin ni usab Ginoo ang among mga kaigsuonan mga kapag nagatanaw. Tabangi sila, tinuod man, aduna sila mga kabudlay sa kinabuhi apan pinagi sa imong presensya. Sila usab makabaton o kusog kahamugaway nga ilang gikinahanglan sa pagpadayon nga pakigbisog isip nga imong mga inanak nga maisog. Daghang salamat Ginoo sa imong tabang bisa pa man sa pagpasaylo sa among kakulangon sa ngalan ni Jesus nga personal nga manuluwas. Amen. Amen. Mayong buntag og mayong papahulay mga kapaglaom. Welcome again dinhi sa atong tulumanon. Let's Pray Pilipinas. Live kita sa GSAT Channel 37 and of course sa atong nagkalain-lain nga mga Facebook or rather mga social media outlets I should say. No? And so dili na ta maglangan atong ipadala ang ato ang mga prayer requests ug duna tay mga pagpasalamat no sa mga natubag nga mga pag-ampo ato usab kanang ipadala dinhi sa atoa aron ato kanang igapahat sa atong mga kapaglaom as proof nga ato ang Ginoo nagapaminaw o nagapamati ang nakabalo o kanu saan niya tubago ng atong mga pag-ampo, no? Kapaglaom mind? Yes, mga kapaglaom, giawhag usab mo namo no nga i-send na ninyo ang inyong mga prayer requests ug mga praise reports diri tungod kay kita nagatuo nga ang Dios maluluyon ug siya nagatubag sa atong mga pag-ampo kauban sa iyang gugma ug kaluoy. So natay mga numero nga ana din na sa inyong screens. You may now send your prayer requests and praise reports and even inyo na ang pwede ninyo na nga ma-comment diha sa atong comment section sa atong live today. Thank you so much kapaglaw man, and of course sa ato mga kapaglaw nga adunay special kapag-ampo, quite confidential kapaglaw nagatanaw diya sa Youth Congress ni Duaw kapaglaw man. Yes. Ikaw man gali nagatanaw sa atong live kapaglaw, if you have a very confidential prayer request but you would like us to pray sa imo ha pinaagi sa personal tingali nga pag-ampo, please do put the word confidential sa first part aron kami makigdugtong di kanimo. Of course ang imuhang pinasay nga pag-ampo atong makuyugan sa hiniusang mga pag-ampo. Yes, mga kapaglaom na akong na-mention ganiha nga dili lamang mga pag-ampo ang mamahimo natong ipadala sa ato ang mga hotlines. Pwede po natong mapadala ang ato ang mga answered prayers. Busa karon atong tagaan og higayon ang mga pipila sa mga kapaglaom nato nga nagpadala sa ilahang mga answered prayers.
Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Yes, mga kapaglaom, no? Usa sa atong mga kapaglaom, si kapaglaom Marcela Edil, na hinumduman ninyo ni atong May 26, nagpadala siya prayer request aron tabangan nato siya sa pagampo para sa ilahang pagbiyahe sa iyang anak, no? Nga unta safe lang sila bangod kay sila mag motor lamang, no, atong nga time. And ni atong June 2, we praise the Lord for the protection, traveling mercy sa Ginoo kay naabot sila sa ilahang destinasyon nga walay mga kakulian and safe. So no, praise God for that. And also mga kapaglaom, gikan sa Makalam family. Remember May 20, no, nga nagpa-appeal sila sa pagampo para sa ilahang manghod nga naay balatian and medyo dili maayo iyang kondisyon ni adto. So atong giampuan si kapaglaom Mona Lisa Makalam. Now ni atong May 29 nakadawata og answered prayer nga report gikan sa Makalam family nga nabalik na sa maayong panglawas ang ilahang igsuon. And of course, pipila lamang na sa mga kapaglaom nato nga nagtestify nga ang ilahang mga pag-ampo gitubag sa ato ang Ginoo. Are there more kapaglaom, Greg? Yes, of course, kapaglaom Renan, ang atong mga kapaglaom usab na nag-send sa ilang special nga mapag-ampo ug sila nagapasalamat and praise the Lord for that kapaglaom, no. We'd like to read ang pangalan, no, sa atong igsuon kapaglaom Prieto family nag-send sa ilahang pinasahi nga prayer request alang sa ilahang bata si Clint Prieto alang sa architecture board examination June 3, 2023 and June 17 kapaglaom kini nahimong natubag og siya napasanan ni ani kapaglaom. Thank you so much sa pag-send o pagpasalamat usab sa atong buhit nga Ginoo. And we have a prayer request from Hannah Grace Monsalod, May 24, 2023 alang sa iyahang thesis final defense o kini usab na himong successful. Praise the Lord for this one kapaglaom. And from Villacampo family alang sa licensure examination sa tanang mga teachers March 11, 2023 kapaglaom kung imong nahinumduman and kini usab gitumag sa Ginoo tungod si Sister Jenny Mahusay Villacampo napasa niya ang ingana nga licensure examination o siya nahimo ng teacher mga kapaglaom. And we praise the Lord God kapaglaom sa daghan nga mga pre-request nga inyong gisend o nya gitubag sa Ginoo. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Thank you so much alang mga kapaglaom sa inyong mga praise reports, no? Among ikalipay ang pagbasag ang pagdawat niini. And for those mga kapaglaom nga wala pa nagapadala sa ilahang mga praise reports, ipadala ka na tungod kay kitang tanan magapasalamat, mudhul sa Ginoo magaampo kaniya, pasalamatan nato siya sa katumanan nining tanan. John chapter 14 verse 27 mga kapaglaom nagaingon, "Peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Mga kapaglaom, before na mo pagabasahon ng imuhang mga prayer requests and even before ninyo ka na ginasend, the Lord has prepared peace alang sa inyong mga troubled hearts. So, salig lamang diha kaniya. Now, we will be giving time to pray for our mga kapaglaom nga nagapadala sa ilahang nga mga prayer requests. And for our first batch, akong hangyoon si kapaglaom Renan alang sa pag-ampo ni Inim. Kapaglaom Renan, atong i-appeal sa pag-ampo si kapaglaom Lydia Mandrial alang sa iyahang fast healing and recovery. And also, same goes with kapaglaom Ilya Sabion Castaneda alang sa iyahang fast recovery. Si kapaglaom Melchor Oriel and si kapaglaom Jewel Smith alang sa ilahang recovery and good results sa ilahang laboratory examinations. And lastly, si kapaglaom Erwin Silva gikan sa iyaha sab nga balatian. Let's pray for fast healing. Kapaglaom Renan. Yes, dagang salamat kapaglaom mine. Mga kapaglaom uban ni kami sa pagampo. Let us pray. Our Heavenly Father, dear Lord, dagang salamat sa usa na pud kahigayon nga kami
mamahimo namo sa pagtawag ay imong pangalan para sa mga pag-ampo nga gipadala sa among mga kapaglaom. Ginoong Jesus, we ask that you will cleanse us, dear Lord, sa among mga kapakyasan, mga kasalanan dinha kanimo. And we pray, dear Heavenly Father, nga imong andamon ang amo ang mga huna-huna, among mga kasing-kasing sa pagdawat sa imong pagbuot ug mga pagtubag niini nga mga pag-ampo. Pipila sa imong mga kanakan, dear Lord, dunay mga kakulian sa ilahang panglawas. Dunay sila mga balatian karon, and I'd like to lift up their names in prayer dinha sa imong throne of grace. Aron sila imong pagabisitahon karong taknaa, and ikaw hikap sa ilahang mga lawas, Ginoo, nga sila magaayo ug magabalik dinha kanimo sa pagdayeg after they are being healed. Heavenly Father, I'd like to especially mention kapaglaong Lydia Manrial, kapaglaong Elias Savion Castañeda, kapaglaong Melchor Oriel, dear Heavenly Father. Apil pod si kapaglaong Jewel Smith o si kapaglaong Erwin Silva. Dear Lord, nasayod ka sa ilahang tagsa-tagsa ka mga health issues, dear Heavenly Father. And ikaw nasayod og unsaon pag ayo ang ilahang mga balatian tungod kay ikaw ang naglalang kanila og namong tanan, dear Heavenly Father. You know the very parts of our bodies and how they function and unsaon sila pag-uli. Giyahi ang mga doctors, mga nurses, mga tambal, dear Heavenly Father, that they are taking. Bendisyon ni kini makatabang sa pagdali sa ilang pag-ayo, dear Lord. I also pray nga imo silang tagaan sa mga resources in order for them to sustain sa ilang mga therapies, mga treatments nila, dear Heavenly Father. And above all, dear Lord, I pray nga imo silang pagkatagaan o mas lig-on pa gyud nga pagsalig dinha kanimo. Ipakita nila, Ginoo, ang imuhang gugma despite their situation right now, nga ikaw na ang gihapon diha para kanila, and that ikaw ang dalampanan sa tanan. Dear Heavenly Father, kini nga mga balatian wala jud mi sarang mabuhat niini because tawhanon lamang kami and wala kami gahom in order to heal ourselves and to heal other people, dear Lord. But you are powerful and you are the ultimate physician. So kanitanan nga mga pag-ampo kami nga mga kini nga mga kapaglaom among ginatugyan dinha sa ngalan ni Jesus sa among manuluwas. Amen. Amen. So thank you once again mga kapaglaom no sa pagpadala ni adto nga mga prayer requests. And doon na pa yung mga dugang diri nga mga prayer requests nga gipadala sa atong mga kapaglaom. Ako kining pagabasahon. And for these prayer requests, akong hangyuon si kapaglaom Greg to lead us in prayer later on. So unahon ako pagbasa gikan kang sender 0705, atong iampo si kapaglaom Joy Lane and si kapaglaom Annette Jane Ligasan. Naga-apply sila para mahimong teacher o nurse, mga kapaglaom, sa atong ihangyo sa Ginoo nga sila madawat sa ilang gipang-applyan nga trabaho. And also para ni kapaglaong Virginia Celso, atong iampo nga maayo siya sa iyahang mga sakit, no? And pinaagi sa iyahang dakong pagtuo diha sa Ginoo nga siya maayo sa iyang balatian. Also gikan ni kapaglaom sender 2083, magpaampo siya kay nagbalatian pud siya mga kapaglaom, naa siya sa iyahang recovery karon and naay sakit-sakit sa iyahang panglawas. Busa ato siyang tabangan sa pag-ampo nga maayo na siya. Now also let's read ang gikan ni kapaglaom sender 4674. Naa siya'y mga emotional and mental issues karon or problems, ato siyang i-appeal sa atong mga pag-ampo. Lakip man ang katong kung kinsa manggani ang nagsuffer aning mga issues, no, mentally and emotionally, ato silang i-appeal sa pag-ampo. Now also gikan ni kapaglaong 1400, i-appeal nato sa pag-ampo nanginahanglan og mga pag-ampo para sa ilang finances, mental health, importante kay mga kapaglaom, and mga plano nila sa pag-process para sa ilang trabaho
and pagpadayon sa pag-eskwela dito sa gawas sa laing nasod. Also naatay nadawatan gikan ni kapaglaong Marfil Singson nga magpaampo po no nga naas siya sa hospital and medyo critical ang condition, so atong i-appeal sa pag-ampo siya. Now also let's pray for gikan kini sa usa ka inahan para sa iyang anak nga si Elaine K. Santizo para sa madali nga pag-ayo sa ubo ug sipon. Apil ang lagnat no. Daghan-daghan gyud ang mga naigo ani. And murag season kaayo kapag laumain kapag Greg. So musa ato ka nang i-apil sa pag-ampo. Now let's also pray para kang Lola Enriquita Pelesco. No, si Lola is already 94 years old. We praise God nga lively paghihapon siya. And kaso lang murag nakalit siya kaluya, no? So atong i-appeal si Lola nga unta unsay plano sa Ginoo nga ma-extend pa gyud ang iyahang kinabuhi ug mabalik ang iyahang kapiskay, no? So ato ka nang i-appeal sa pag-ampo. Now ako tagaag panahon si kapaglaong Greg for this batch of prayer. Alright, thank you so much kapaglaom Renan sa pagbasa sa atong mga prayer requests. Shall we pray kapaglaom? Dalaygon og mahigugmaon na mo Ginoo, amo ginahimaya, ginatuboy o pasindugan ang imuhang buhi nga ngalan tungod sa imong pagkamaayo dinhi kanamo. Ilabi na Ginoo nga imo kami gitagaan o gipanalanginan. Pinagi sa imong mga pulo naghatag dungang kalig-on dinhi sa among pagsalig diha kanimo. Aduna kami pipila ka sa mga kaigsuunan ang imong mga inanak nagaduol di kanimo nagahangayo og tabang nga imo silang paminawan silang pag-ampo. Una sa tanan among ginaduol diha sa imong tubangan ang among igsuon si Joy Lane and si Anit Jane Ligasan sa ilahang paningkamot sa pagpang-apply isip nga mahimong magtutudlo o mahimong nurse usab. Kami naghangyo diya kanimo ikaw panalangin diya kanila. Tabangi sila Ginoo nga mahimong masaligon diya kanimo sa panahon nga sila Ginoo kinahanglan niini. Kami usab nagaduol diya kanimo alang sa amo igsuon nga si Virginia Celso. Siya Ginoo adunay panginahanglanon sa iyang panglawas. Kami nagaampo nga ikaw mag-aayo sa iyang balatian ang imong gamhan ng kamot mag-aana diya kaniya. Og kami usab nagaampo nga imo siyang tabangan sa iyang panginahanglanon sa pinansyal bisa pa man sa katibukan sa iyang panimalay. Amo ginaampo Ginoo among igsuon bisa pa man tuod wala niya na mention ang gihangalan apan siya nagasalig nagaduol kanimo ikaw magatan-aw sa iyang kahimtang tuod nga aduna siya balatian sa Ginoo nagahangyo diha kanimo nga imo siyang ayuhon ug kung sa magaling Ginoo ang imong plano nga kaniya siya Ginoo makabaton og kahapsay sa iyang kasing-kasing unang-una tungod kay imo usab kining kabubuton. Kami usab nagaduol di kanimo alang sa among igsuon sender 4674 bisa pa man ang among sender 1400 aduna sila panginahanglanon sa ilang panglawas, mga kabalaka, mga suliran, mga pagduha-duha. Kami nagaampo Ginoo nga ang imo mga saad magadagaya diha kanila. Ug pahinumdumi sila Ginoo nga ikaw ana kanunay sa ilang kiliran, nagatanaw silang kahimtang ug andam nga mutabang diha kanila. Kami usab nagaampo Ginoo bisa pa man sa ilahang mga tinguha, sa ilang finances, sa ilahang panglawas, sa ilahang panarbaho, ilabi na Ginoo sa iyahang paghangyo nga siya makapadayon sa iyang pagtuon abroad. Panalangin siya Ginoo nga ug mapuhon sa imong magamit diya sa imong kausa bisa pa man Ginoo sa pag-extend sa maayong mensahe nga sa kaluwasan nga na siya makaigalaan. Kami nag-ampo alang sa pinasay nga prayer request ni Marfel Singson alang sa maigsuon nga si Pancratius Kaskulan ana siya karon sa balay tambalanan diya sa Camotes. Kami nagaampo nga ikaw duaw diha kaniya bisa pa man Ginoo nga naa siya sa comatose nga sitwasyon. Kami nagaampo nga ikaw magatan-aw diha kanila bisa pa man ang katibukan sa Kaskulan family sila makabaton o hiniusa nga pagsalig pagtuo diha kinimo o bisa pa man Ginoong gugma magpabilin sa katibukan. Kami nagaampo usab alang ni Elaine K.
baptizo. Ginoo aduna siya panginahanglanon siya ang panglawas. Ayuha siya Ginoo. O panalangin bisan pa man ang iyahang katibukan sa panimalay. Kami usam nag-ampo alang ni Lola Enriqueta Pelesco, 94 years old Ginoo. Kami nagpasalamat tungod imo siyang gipadangat diha sa iyahang taas nga pangidaron apan ang katibukan siyang panimalay nag-ampo. Nga ibong usab nga tabangan siya nga siya makabaton o pinasahi nga kayuhan siyang panglawas o sumala sa imong plano pagtanaw silang kinabuhi Ginoo. Kining iyang pangidaron mahimong panalangin sa katibukan sa panimalay niyo. Kami mahimong matinud-anon, kami makabaton usab Ginoo o pinasahi nga gasa sama ni ana. Daghang salamat sa pagduog sa among mga pagampo sa ngalan ni Jesus nga ang personal nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much Kapaglaom Greg for praying. Mga Kapaglaom, thank you so much and keep your prayer requests and praise reports coming no. We will be amo nang balikan ug tagaan natog pagtagad later after nato matakol ang pinaka-importante nga topiko nining mga taknaan. It's entitled Spiritual Struggle. But before that mga Kapaglaom, allow me to share to you our quote of the day na adinhaa makita sa Victory in Christ and pwede ninyo ni pangkuhaan o panghugutan og kusog mga Kapaglaom. And kini nagaingon, victory is inseparable from Christ Himself. So ang kadaugan kuno dili na mahimo nga mabulag diha kang Hesukristo. And ang ato ang topic again, it's entitled Spiritual Struggle. Mga Kapaglaom, sounds familiar and I know that kitang tanan makarelate kaayo niini. Walay ni bisan kinsa nga dili makarelate niini no. Kay kini isa man sa mga pipila ka mga element or aspeto sa ato ang pagkinabuhi. Doon na ba yung mga panahon mga Kapaglaom na disappointed na mo or nakabatyag mo nga guilty kaayo mo Kapaglaom Renan, Kapaglaom Greg tungod kay naamoy usak tong pangutanan nimo Pilimero Kapaglaom Renan nga naa kay kabalo ka nga dili siya maayo buhaton pero imong gibuhat and imo pud nga nabuhat ang angayan nga dili unta angayan ang sa panalibog pud ko sa kong pangutana pero kanang dili angay abi na kay will nakabalo ka nga dili siya angayan pero imong gibuhat unya wala nimo buhata ang angayan nga buhaton no. So unsa man sa feeling nimo Kapaglaom Renan, mahilo na ba kaha ang imuhang kalag ni ana? No, kasagaran makarelate siguro ta na mga Kapaglaom no nga usahay kabalo man ta nga dili na dapat nato na buhaton but gibuhat gihapon nato. And then kabalo taon say sakto pero wala nato buhata ang sakto adto kita nitipas kitag dalan o katong di gid sakto atong gibuhat. And then after doing so magmahay-mahay dayon ta and that we feel guilty over it no. So naagyo ing ana nga mga feelings of guilt after that. Yes, so busan ni mga takna sa kabuntagon mga Kapaglaom, ato nang tagaan og pagtagad no nga kini nga struggle gitawag nato ni spiritual struggle, spiritual conflict or spiritual battle. Ato na nga taga pagtagad unsaon nato na pagdaog or unsaon to pag nga atong makamtan ang victory over this nga kind of problem or struggle mga Kapaglaom. So I know curious kayo mo kung unsaon no. So ato nang tagaan no as we go further sa ato nga topic this very morning. And siguro ako raman siguro naka-feel ani no. Naka-feel ba pod mo ana nga murag nag-inusara ka nga nag-struggle mga Kapaglaom usa ka pahinumdum sa inyohan. Siguro it's very comforting to know ba nga kana bitong mag-struggle ka nga dili ra ikaw din nag-struggle makabalo ka nga napud kay kailangan nag-struggle pud di ay. And yes, the Bible itself nagapahibalo sa ato nga naapod di ay even ang mga tao nga gitawag sa Ginoo nga they are after God's own heart pero sila mismo nag-struggle gihapon. And usa na ni ana ang very kanang ilado kaayo nga tawo no nga gipanganlan si Apostle Paul. Even Apostle Paul mga Kapaglaom naga-experience this siya og susama ni ini nga struggle. And ato nang makita no aron nga inyuhan na ang masubaybayan in Romans chapter 7 verse 15 to 21. Unsa may giingon din ha Kapaglaom Greg ni Kapaglaom Paul naman noon ni Apostle Paul. That's right Kapaglaom mine. Akong basahon ang account ni Apostle Paul no diri sa Romans 7 verse 15 to 21. Exactly mo tong giingon nimo Kapaglaom Renan. Ingon niya dinhi, for what I am doing I do not understand. For what I will to do that I do not practice, but what I hate that I do. If then I do what I will not to do, I agree with the law that it is good. But now it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. For I am now that in my heart, that is in my flesh, nothing good dwell. For to will is present with me, but how to perform what is
good I do not do. For the good that I will to do, I do not do, but the evil I will not to do that I practice. Now, verse 20, now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. And we mo na mabasa kapag lang 21 to 23 na pa yung mga extended nga mga phrases diha. But 21 says, I find then a law that evil is present with me, the one who wills to do good, for I delight in the law of God according to the inward man. But I see another law in my members warring against the law of my unsa man nakabutan ri kapag laom mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my member. Verse 24 kapag laom mo ni ang pinaka-highlight. Yes. O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death. Kapag lang, if you feel nga ikaw ra ang nag-struggle sa kalibutan, you are very wrong. Kay bisa man si Pablo kapag lang, bisan ako, si kapag lang Renan, kapag laumain, even si Pablo kapag lang, adunay pinasahi nga account nga nagkanayon din ni katong gusto nako nga buhaton kay tungod angayan gayud buhaton dili man jud nako mabuhat oy. Tinuod. Yes. No, maglisod ta. And very ironic mismo no kay kita kusog kita mo advice atong isig kataw. Watani kini according to the principles of the Bible that we have read. No, daghan kitag nabalaan kutob ra ta sa kahibalo. And kutob ra pud ta sa will nga angayan nato ni buhaton but we don't know how to do it. No, Yes. kapag laom Renan. Maglisod ta no kay murag nature nato ba as sinners nga although kabaw magyud ta nga mao ni siya ang sakto, ang ato ang sinfulness bitaw mo kuan siya mo Mapatigbabaw, mulutaw jud, siya no? sa atoa, and that buhaton ginato maski kabaw kita nga sayop no, and this is the same kind of description nga gihatag ni Apostle Paul sa katong gibasa ni kapag laong Greg ganiha no. So the struggle actually more comforting kay mo nga hala sila gani no. Tinuod. Imagine nga Nga dasig kayo no. apostle good na sila no, kuyog good na sila ni Jesus sa una, and naadi sila ingon ani nga struggle, meaning dili gini nato mabuhat on our own ba, we need divine power and intervention gyud ani in order for us to overcome this kind of struggle. Yeah, sakto jud na kapag laom Renan. And you know what no, kapag laom Greg and kapag laom Renan ug mga kapag laom nga kini bitawng kind of struggle bitaw nga gitawag nitong spiritual struggle. What makes it more struggling mga kapag laom no? It's because we are kanang fighting against kining kind nga war, nga invisible war nga dili nato makit-an ang atong kaaway mismo nga murag I want to hate myself, pero kini nga pag-hate sa akong self, dili makahatag og alibyo. Dili makahatag alibyo kana nga kind of struggle ba nga makaingon ka nga unsa man jud ay hinungdan ini. And si Apostle Paul iya nang gitubag, it's because of the sinful nature that is in you nga dili nimo malikayan mo nang pwede imo na siya nga mabuhat. So mingon batag natural baka ani kapag laom Renan sa katawhanon nga nilalang no. So kini usahay mahimosab na to nga excuse kapag laom Greg paano mo ta taw raman gud ta. So mo nang mabuhat gid nato ni. But you know what mga kapag laom naa ni alibyo, and unsa may alibyo ni kapag laom Greg. That's right. I'd like to add kapag laom sige. mind sa imong giingon nga kana bitong very jargons bitaw nga word nga tao lamang ako at ako'y nagkakamali. Murag kuy mo tanawon other people might accept that nga tinuod bitaw nga tao lamang. But I'd like to cite kapag laom that the Bible is plainly says sa pulong sa Ginoo ganayon, you ought to be perfect because I and my Father in heaven is perfect. Although that we are struggling sa ato ang tingali sa temptation every now and then, sa mga struggle sa ato, even sa very crucial moments sa pag-decide sa mga butang, although nga tan-aw nimo insakto na siya pero wakay kapasidad sa pag-decide kapag laom, but you have to submit everything unto the Lord because the Lord God asks us to be perfect. That's the standard ba gihatag sa Ginoo alang kanato. But you know, although there is a standard that remains kapag laom for us kapag laom, you have to understand as well nga si Apostol Paul nag-struggle ni ani. Although nga nag-struggle siya kapag laom in yang giplasta diya, who wretched man that I am, who shall deliver me from this body of death. Nakita nimo ang agony kapag laom sa iyang kinabuhi. But wala siya nag-stop diya kapag laom, and eventually he provided ang mga pamaagi nga kita mahimong maandam
mahimo ta makamao sa pagbarog sa mga pagsulay. And actually, naa siya gihatag kapag laom nga mga tambag. Ephesians chapter 6 verse 12 Yes. kapag laom rin na nagkanayon. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. And we are fighting against the host of darkness. Satan is striving to conquer humanity kapag laom. And susunod sa ana ang mga statement kapag laom is the different kind of armory nga iyang gisuggest alang kanato. Yes. Yes, no? And so, diha makita na to mga kapaglaom that aware gyud ta, no? And that we shouldn't be consumed by the idea nga, ay, tao lang, magkasala. Kabalo man ta nga tao ta, magkasala ta. And acknowledging that, dili unta ta mag-dwell ana nga mentality. No? Kay Yeah. we know kinsa ato ang kontra, and we know unsay objective sa ato ang kontra. Nganong naataan nga mentality, kung magsigitag balik-balik ana nga mentality and ideology, malipay hinoon ang kontra and madaog na gyud ang ato ang kontra Yes. ana. And speaking of struggle, no, kapag lamran, kapag laom, Craig, mura siya, in a good sight or good light, mga kapag laom, kung itong tanawon, you are struggling because you know that naa kay will nga ganahan ni mo buhaton na siya which one is right. Kaya if wala pa ganito, murag mo dwell lang ka completely to the enemy, then dili na ka makafeel nga nag-struggle ka. Kaya para nimo sayon raman dai kayo mo follow sa kaaway. So ayun ana, but because you have that idea or naa kay knowledge nga you are on the wrong side or wrong ang imuhang gibuhat, so you are struggling. And because you are struggling, just like Paul sa giingon nimo kapag laom, Greg, because Paul during that time sa iyahang message towards the Romans, sa mga taga-Romano, nag-struggle siya that time, but as the time goes by, makapaglaom, wala siya ni stop there. Nangita siya answer, and sa diha nga niabot na siya sa nga nakaabot na siya sa punto nga naka-encourage siya sa mga taga-Episo after sa gikan siya sa Romans nga kanang nga letter, nakaingon siya nga mauni hinungdan nganong nag-struggle ta. And kanang hinungdan din ha, because you are not just fighting on your own, you are not just fighting on somebody nga walay gahom, but dako gahom. And because the enemy is trying to kanang kuhaon ka gikan sa ground sa Ginoo, because he know that you are on God's ground and kinahanglan kaniya kuhaon gikan ni ana. So very powerful kayo and very comforting to know nga naa siya gihatag nato sa imong giyon nga mga armories. Unsaon man nato nga you could be protected against this kanang paningkamot sa kaaway nga iya kang birahon gikan sa ground sa Ginoo. So naatay daghan nga mga armory mga kapaglaom. This is very much available. Dili tungod kay pobre ka di ka kahimo palit ani nga armory. No, unlike anang uban nga mga soldiers siguro og dili man ka mangutang lang sa para maunsa, pero kini pwede ta nga maka-avail ani mga kapaglaom. And unsa man ni mga kapaglaom, Greg? Just ubay-ubay ni sila kapag actually it is 7 mga ang recommend ni Apostle Paul. But I'd like to cite kapag laom why we need this armory. Because adunay mga practical nga mga cases sa Bible kapag laom nga naghulagway unsa ka maot kung ang yawa na mismo bitaw ang modumala sa imong kinabuhi. Adunay recorded kapag laom mga taho nga demon possess. Oh, kana. It's makita nimo tingali sa YouTube, sa Facebook, sa mga story diha, sa different nga mga reels kapag laom renan. Og ikaduha kapag lamang kinabuhi ni Pilate that time. No? Yeah. Pilate knows that Jesus indeed is the Son of God, Yes. but because he is afraid kapag lam nga mawala sa iyaha ang iyang posisyon bitaw, that's why ang gibot ni hugas sila siya kamot kapag laom renan. So imo makita diha nga kung imo tugutan kapag laom ang yawa mo dumala sa imong kinabuhi, wa joy nada kapag laom. Wa gyud. Eventually makita nimo ang kangit-ngit sa kinabuhi. That's why even Apostle Paul suggested this 7 kind of armory sa atong kinabuhi. I'd like to read Romans chapter 7 verse 25 says, I thank God through Jesus Christ our Lord because He provided this kind and different kind of armory. It is found in the book of Ephesians chapter 6 verse 11 and 13. Verse 11 says kapag laom, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil days, and having done all to stand. Verse 14 kapag laom renan. Verse 14 mga kapaglaom, stand therefore having girded your waist with truth. No, kamatuuran mga kapaglaom, having put on the breastplate of righteousness. Verse 15, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith,
with which you will be able to quench all the fiery darts of wicked one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful, mga kapaglaom, to this end, with all perseverance and supplication for all the saints. Wow. Those Wow. are kapagla mga armor. Again, we have the truth, we have the breastplate of righteousness, we have the gospel of peace, we have the shield of faith, we have the helmet of salvation, we have the sword of the Spirit, ug ang ikapito kapaglaom, the prayer. The prayer. The The prayer, prayer. mauna ang pinaka gibutang sa Ginoo sa pinakalas kapaglaom, because prayer, I can still remember kini bitaw nabasa nako sa Facebook that Satan really indeed is happy because he sees us kneeling down, but he trembles kapaglaom the moment we exclaim this word, amen. Wow. It's amazing kapaglaom. It's more like we are claiming na, no? So muna kapaglaom, mga kapaglaom, atong sa ilaha imong nabasa nila kapaglaom Greg and kapaglaom Renan, mga kapaglaom, no, ang mga pipila or pito ka mga armories. And kung ato na siyang itry og draw bitaw in a paper or itry to i-imagine nato kini nga mga specifications nga gi-provide sa Ginoo nga armory naga-protect sa atoa from head to toe, Amen. no? And it's like fully protection para sa atoa na always available ra gyud na siya. Asa man na nato makita? Naara ba ni at mapalit ba ni nato? No need na ka nga pagawa sa imong mga salapi, imong mga bulawan, mga kapaglaom. It's always available and ato na makita diha akang Kristo. So, mga kapaglaom, always remember no nga kining atong mga whole armor kining waist with truth nimo kinanglan imo nang baksan ang imuhang mga kahawakan sa kamatuoran. Asa nimo makita ang kamatuoran? Mabasa nimo na sa bulaan nga kasulatan. And asa man nimo makita ang breastplate of righteousness through the righteousness of Jesus Christ. Kani ato ang filthy robe, ato ning pagahugasan ug atong allow si Jesus Christ nga tagaan taniyag another garment of righteousness, mga kapaglaom. So diha sa iyaha nato pwede ka na nga makuha ang kalinaw na agihapon sa iyaha. Kana bitang discomfort kay ka, no? I mean like That's right. struggle kay ka, naghilak na ka sa ka, wa ka baluha what to do, and then right there mura kag kuhiton sa imong Bible, basaha ko. Igbasa nimo ang Ginoo mo hatag kanimo og kalinaw, mga kapaglaom. And also kining shield of faith. Usahay bitaw mawala ta ani, makalimot ta ani. Mo siguro ning ganang murag isa lang out of the 7 nga isa nga nawala, sample makalimtan na to ang shield of faith sa kaadlaw, di na to madala kapaglaom Greg and kapaglaom Renan. Sulat tay taming. And so ang kaaway nga nanginahanglan nangita sa ato nga ngita ka nato og kanang paagi nga makasuksok siya sa ato ano. So wala na tay shield of faith, di asa naman musulod makapenetrate gud ang kaaway, mga kapaglaom. Kinahanglan everyday ato ning pagasuoton ang ato ang whole armor of God. Whole gyud. Dili gid kay partial lang. Karon ang tiil lang sa kay para di ko matunok. Ang karon kuan lang sa siguro kanila sang bakos para di ko magkahubo, or kini lang sa kahaang breastplate of righteousness para dili ko maigo sa arrow sa kaaway. No, mga kapaglaom, the very particular gid kaayo si Apostle Paul nagaingon sa ato ang whole armor gyud ang Yes. atong pagasuoton, no? Kapaglaom Greg. That's right kapaglaom mine. Ang Satan indeed is very serious sa iyahang plano nga makuha niya tantanan. And even Apostle Paul, sama sigingon ni kapaglaom mine, Paul wala nagkulang si kapaglaom Paul sa pag-provide, sa paghangyo alang kanato nga kumahimo atong suoton ng tanang mga armory nga iyahang gisuggest sa ato ang mga kinabuhi. Because indeed Paul experienced how tragic kapaglaom ang sitwasyon kung ang kaaway na mismo ang mudumala sa imong kinabuhi. And atong ginapasalamatan usab ang atong balaang kasulatan nga very available kapag lang tingali sa imong balay, sa imong phone, kung mahimo imong i-download. Ang kulang na lang kapag laong Renan, ang pagbasa og sa pag-memorize o pag-digest sa mga puno sa Yes. Ginoo. And I think it's about time kapag laom Greg and kapag laom Ren, mga kapag laom, to assess yourself. Asa naman ko ang spirituality karon, no? Asa man ko nag-struggle ba ka ako or wala lang? Siguro it's alarming kung wala ka nag-struggle. You have to assess yourself, mga kapaglahom, pray for it, and just like Paul bitaw nga makaingon ba kasi imong kagalingon, how miserable am I? How wretched am I tungod kay I am on this kind of struggle, no? And kinsa may makahatag ka nako nini nga delivery. So kana nga kind of question, may it will penetrate sa ato ang heart sa mga kapaglaom.
about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. That was victory in Jesus. Jesus indeed sought us and brought us and redeemed us by the blood, by His own blood, mga kapaglaom. And this time, we would like to read ang mga prayer requests nga imong ipadangat kapaglaom sa atong programang Let's Pray Pilipinas. We have in here, alang sa to ang batch 3 nga hiniusang mapag-ampo. Fast healing sa atong mga kaigsunan ni Sheila Adela sa iyahang safe delivery. And we have April Dawn Melieza for healing. For Danreo, alang sa iyahang balatian usab nga siya mamaayon ini. And we have Alvin Villanueva, alang siyang balatian, and Cecilia Pena. I'd like to request kapaglaom mine to lead us sa ato ang hiniusang pagampo. Thank you so much kapaglaom Greg for reading. Mga kapaglaom, aduna nay tubag ang Ginoo nga gihatag alang sa inyo. All you have to do is to claim His promise and the assurance nga iyang gihatag sa imuha that is found in 2 Kings 20 verse 5. He says, I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. Let's pray. Father God in heaven, Lord, we praise you for who you are. We thank you, Father in heaven, for the love that you have for us, dear Lord. Daghang salamat nga wala kay puas amahan sa pag-uban ka namo. Daghang salamat o Dios sa walay puas nimo nga mahigugmaong kalulot amahan nga always na available alang sa mo. Sinners as we are, yet Lord, ikaw nagahulat ka namo nga kami magaduol diha kanimo. And would like to ask, Father in heaven, that might be you will cleanse us, dear Lord, from our unrighteousness, because at times may moming nga clouded tungod sa mong pagpakasala, and we couldn't able, Lord, to focus diha sa imuha. Usahay mawala sa amo ang among pagtuo, Lord, and mawala sa amo amahan ang kahibalo that you are right there and you are a God able to make impossible to possible. Father God, yini mga taknaa kami hangyo diya kanimo, and would like to claim also, Lord, sa imong nga promise that yes, you have seen our tears, our agonies. Ikaw nasayod amahan even sa mga kapaglaom one by one. Nasayod ka amahan kung unsa ka hapdos, unsa ka sakit, kung unsa ang ilahang ginabatyag karon, Lord, and unsa ilahang keep on praying, ginapadala diha kanimo amahan nga pag-ampo, unsa ilahang handom amahan. And Lord,
May it be that you will relieve them there, Lord, gikan sa ilang mga balatian. You will heal them, Father in heaven. You will visit them there, Father. You will comfort them and give them peace there, Father God. Lord, at times, the enemy will keep on reminding us how sinful we are and that we are unworthy, dear Lord, to receive you, and that we are unworthy, Father in heaven, to accept you, and that we are unworthy, Father God in heaven, to receive your blessings. But Father God, because of your great love, may it be that we will be reminded every now and then that you have loved us no matter who we are, and you wanted us, Father in heaven, dunay bag-o nga kasing-kasing og huna-huna. And may this sickness or in any aspects sa mga kinabuhi, spiritual, mental, physical, and tanan-tanan emotional, dear Father God, may it be that this will be a warning alang sa amo, dear Lord, that we have to come back to the fold and we have to trust you, dear Father God, in a very special way, Lord. Among itugyan diha kanimo ang among mga pipila sa mga kapaglaom nga na adunay balatian, Father God, and some of them naa siguro lamang sa ilahang higdaanan, some of them maybe naa sa balayng tambalanan. Visit them, Father God in heaven. Relieve them, especially ni kapaglaom Sheila Adela, kapaglaom April Dawn Mileza, kapaglaom Dan Rio, kapaglaom Alvin Villanueva, and kapaglaom Cecilia Peña. Father God, labi na gyud si kapaglaom Sheila sa iyahang delivery. Give her the safe delivery, Father in heaven, and may you will bless her, Lord, just as you have blessed kauban sa iyahang partner, this child nga imuhang ginahatag kanila nga dako nga panalangin. May it be, Father God in heaven, that you will be with them as they are striving to become good parents, dear Lord, to present Christ to their child. I pray, Father in heaven, that those who are in sick, Lord, you will heal them. And thank you so much that you have given them the assurance, dear Father in heaven, and that the answer will come on your specific time nga ginaalat ni ini. Thank you, Lord, for the assurance and for the love. This I pray in the name of Jesus. Amen. Mga kapaglaom, doon na pa tayo mga pipila kung mga prayer request. Alang sa to nga last batch, no? Na adinhi nagpadala si kapaglaom Amelia Pinar alang sab sa iyahang healing and recovery. Si kapaglaom George Corsol, maingon man si kapaglaom James Mondihar, and si kapaglaom Rogelio Hosol na asilay ginabatyag nga nagkadaiya pud, no? And usab si kapaglaom Lord na opena nagpaampo alang sa iyahang application sa Guam na kini ma-approve na, and then makabaton na sab siya og trabaho dito nga dapita, and iyang mapresentar si Jesus Christ dito. And mga kapaglaom, for aduna pa man siguro tay prayer requests gikan sa live, wala na ba kapaglaom Renan? Wala at the moment, so atong ihatag ang panahon kang kapaglaom Greg for the prayer. Right. Now, thank you so much kapaglaom, and thank you so much kapaglaom May sa pagbasa sa atong mga prayer requests. And this time kapaglaom, I'd like to request everyone, ikaw nagtan-aw kapaglaom sa atong programa, to join us sa atong hinius sa mga pagkampo. Shall we pray? A great Father, Lord in heaven, we thank you so much, dear Lord, for your presence that bountifully in us, dear Lord. We pray that your presence will give us strength, your wisdom will upon us, much more, dear God, the holy angels in heaven will hover around us. We have different kapaglaom, dear Lord, nga nagsend sa ilahang mga special kaayong mga pag-ampo di kanimo. We have Amalia Pinar, and we have George Corsol, and we have James Mondihar, and kapaglaom Rogelio Husol. Ginoo mo nakita ang ilang mga panginahanglanon, ang ilahang mga kabudlay sa ilang kinabuhi tungod sa ilang mga balatian, ang ilahang mga kabalaka tingali sa ilang kinabuhi tungod sa ilahang mga panginahanglanon nga dili mahatagan tungod sila naa sa balay tambalanan. Kami nagaampo, Ginoo, pinaagi sa imuhang mahigugmaon nga kasing-kasing alang kanamong tanan. Kami nagaduol diha kanimo, nagahangyo nga ikaw magaduaw, magabisita diha kanila. Tabangi, Ginoo, ang ilahang mga panginahanglanon bisa pa man nakatibukan silang panimalay, luyon ining mabudlay nga kasinatian silang kinabuhi, nga sila, Ginoo, dili mawada og pagsalig pagtuo diha kanimo. Bisan pa man, Ginoo, ni ini mga panahuna ang imong mga saad magadagaya diha sa ilahang mga dalunggan o kinintanan ilang mapatian o dili nila kini makalimtan, Ginoo. Among ginaampo, Ginoo, sumala sa imong dako nga gugma ala di kanila, nga pinaagi sa imong gamhanan kamo sila makabaton
o kaayuhan. Ilabi na Ginoo kami nagaampo diya kanimo alang ni Lorna Upena sa iyahang pinasay nga pag-ampo alang sa iyang application sa Guam. Ginoo aduna kay plano alang diya kaniya, imo nakita ang iyang kasing-kasing, ang iyang mga tinguha, ang iyang mga sacrifices alang sa iyang panimalay. Kami nagaampo Ginoo nga ikaw dili magpasagad diya kaniya o ikaw kanunay mag-anaa sa iyang kiliran. Bisan pa man Ginoo amo mga kaigsunan nagatanaw karon aduna sila mga panginahanglanon. Tingali Ginoo sa ilahang panglawas, sa ilahang relationship, sa ilang bana, sa ilang mga kabataan, sa ilang mga panarbaho. Kami nagaampo Ginoo nga ikaw magaduaw diya kanila. Niining Let's Pray Pilipinas mahimong sandayong og panalangin diya kanila Ginoo nga ilang masinati nga ikaw kanunay nagadungog sa among mga pag-ampo. Kung ikaw manggaling Ginoo naghatag og kaayuhan dinhi kanamo ilabi na diha kanila Ginoo nga sila nanginahanglan diha kanimo. Daghang salamat Ginoo sa pagdungog sa among pag-ampo bisa pa man nagpapasaylo sa among kakulangon. Sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Amen. So, daghang salamat mga kapaglaom no sa inyohang kanunay nga pag-uban kanamo sa mga pag-ampo and padayon kita sa pagpadala sa mga prayer requests ug do na magani tay mga pagtubag sa mga pag-ampo. Please share it to us kay para ato nang igapahat dinhi sa ato ang tulumanon and that we would praise God together with the rest of our mga kapaglaoms no tungod sa mga natubag nga mga pag-ampo no. And so mga kapaglaom pipila sa mga reminders nga ato ang hisgutan karon sa our base sa ato ang mga gipanghisgutan ganiha no. Atong timan-an katong armor whole armor sa Ginoo nga ato ang nahisgutan ganiha and hopefully ato ang it would remind us mga kapaglaom that of all the discussions, of all the struggles nga atong gi-point out ganiha, it all boils down to our relationship with God. Yes. No? Sa iyang pulong asa nato makuha naa sa iyang naa sa balang kasulatan ang character, ang righteousness sa Ginoo asa nato na makuha pinaagi gihapon sa atong connection niya by reading His Word. And kung nagbasa ta sa iyahang mga sinulat or sa iyahang words mga kapaglaom, dili man sad nato dili ta maka-communicate niya kung wala taga-ampo. That means mo pares gyud na sila no as we read His words, we allow Him to talk to us. We allow Him to get to know us and we get to know our God and that we also communicate and develop a relationship, a strong relationship with Him by us calling upon His name through prayer. So diha nato makuha ang sa tawagan ni strengthen sa ato ang relationship with Him and that ang ato ang armor will be Him and that with our struggles napilit man gyud na sa ato sa ato ang pagkatao ang struggles we have Him as our shield and as our armor. Yes. And dugang paniana kapaglaom Greg mga kapaglaom Romans chapter 6 verse 13 akong balikon therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand. Mga kapaglaom giingon dinhi ang kinahanglan nato i-wear gid siya wala man tud niingon what specific day kay wala man pud ta nakahibalo kung kanus ad ay tasulayan sa kaaway. So munang everyday mga kapaglaom kinahanglan nato kana pagasuoton because even for example karon kapaglaom Renan kapaglaom Greg karon gisulayan ko but kanang well prepared kay ko like na wear nako tanan ng armor so wala siya nakapenetrate and ugma nakalimot ko pag wear da ni Ana and then the enemy was able to snatch me out from God's ground and so what happened mga kapaglaom nibalik ko sa Ginoo and then pagkahuman ni Ana on the next day pagyod nakita sa kaaway nga oy hapsay na ang tanan manawag pa kog lain ako nga mga kaubanan what will happen every single day mag-anam og ka strong ang pagsulay so mag-anam ka strong ang imuhang battle ang imuhang struggle but mga kapaglaom remember that you are not fighting alone the Lord is fighting with you and tungod ni Ana siya nagpahibalo sa ato nga iyahan ang nag-gain daan ang victory mga kapaglaom so He is the key mga kapaglaom Jesus Christ is the key sa ato ang mga spiritual struggles spiritual conflicts and spiritual battles. That's right kapaglaom man it's a relief kapaglaom that we
have this understanding that we all struggle sa ato ang mga kinabuhi. If you feel kapag lang ikaw rin nag-struggle sa kinabuhi, unyang uban gipanalanginan, inya ikaw wala gipanalanginan, unyang ginupabor-pabor man siguro ning ako ang sitwasyon diri sa kinabuhi. But you have to understand kapag laom nga kita tanan nag-struggle, and much more it's a relief that even the scripture provided for us nga mga armory nga kung asa kita mamahimong makabaton og pinasahi nga isog, kusog o kapasidad sa pakigbisog niini. Ang atong kalaban, it's very invisible, dili na to makita mga kapaglaom. But you know kapaglaom that God is always in our side. Siya nagahulat din ni kanato, siya anaa sa tong kiliran, wa jud siya nagpasagad kapaglaom bisa pa man tuod tingali usay kita rebellious kaayo atong kasing-kasing. Kay tuon nga malimot na diha kaniya, usahay malimot ta sa pagbasa sa iyang mapulong. Much more kapag lang usay malimot ta sa pag-ampo nga mangluod ta sa Ginoo. Yes. Tinuod kapag lang Renan, no? Yes. But this morning I hope and I pray nga imong nakita kapag lamang kamot sa Ginoo nga anaa sa imong kinabuhi. Amen. Yes, and mga kapaglaom, atong hinumduman that battles are to be fought every day. There is a great warfare that is going on sa tagsa-tagsa ka mga tao, no? And between the prince of darkness and the prince of life kana, mga kapaglaom. So, as God's agents, we are to yield ourselves to Him sa atong Ginoo, that He may plan and direct and fight the battle for us with our cooperation. Yes, and another reminder mga kapaglaom that the Prince of Life, it is Christ, is at the head of His work. So, He is to be with you in your daily battle with self, that you may be true to principle, that passion when warring for the mastery may be subdued by the grace of Christ, that you come off more than conquerors through Him that hath loved us. Kapag lang Jesus has been over the ground, He knows the power of every temptation. He knows just how to meet every emergency and how to guide you through every path of danger, mga kapaglaom. Yes, mga paglaom, atong hinumduman that spiritual victory is inseparable from Christ. This is Kapaglaom Renan inviting you to cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Christ's victory is ours through His grace, mga kapaglaom. This has been your Kapaglaom Mind of Hope channel, Cebu, reminding you that the Lord is good. He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. And when we fix our eyes upon Jesus, victory is certain. This is Kapaglaom Greg saying, let's pray without ceasing. Kami ang inyong kaabag sa pag-ampo din nilang sa Let's pray, Pilipinas, where you don't have to pray alone.